Rosalie, ano yung dahilan at bakit itinuloy ng Quadcom yung itong hearing na unang ipinagpaliban na? Aga minabuti nga ng House Quadruple Committee o Quadcom na ituloy na yung nakansela na pagdinig ngayong araw ng Miyerkules, November 13, matapos makarating ang ulat sa kanila na dadalo nga si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilang minuto bago mag-alas 10 ng umaga, tumatik dito sa People's Center Building sa Kamara ang dating punong ehekutibo para sa Quadcom hearing. Ilang miyembro rin ng dating gabinete ng Duterte administration ang nagtungo sa House of Representatives bilang suporta sa dating presidente, kabilang na sina former Labor Secretary Silvestre Bello III, former Chief Presidential Legal Counsel Salvador Manelo, at former Executive Secretary Salvador Miendel Dea. Nagpasalamat naman ang Quadcom chairperson sa pagharap ni dating Pangulong Duterte at tiniyak ang paggalang sa naging posisyon ng dating punong ehekutibo. Ayon kay Representative Warmers, nagpapatunay ang pagdalo ni dating Pangulong Duterte na pinagsisinungalingan nito ang sinabi ni Attorney Martin Delgra na katuda-tuda ang integridad at independence ng Quadcom. Harapan naman sinabi ng kongresista na hindi totoo ang sinabi ng dating Pangulo na subordination ang ginawa ng Quadcom members kay Police Colonel Hector Grijaldo. Nag-aakusa sa 4 House panels na tila pinersa ang police officers pagpagsalita kaugnay ng anti-drug war ng Duterte administration. Halos mag-aalas 11 na ng umaga nang mag-umpisa ang Quadcom hearing. Magkatabi sa upuan sina dating Pangulong Duterte at kilalang kritiko na si dating Senador Leila de Lima. Hiniling naman ni Quadcom Co-Chairperson Representative Benny Abante na respetuhin ang Quadcom at iwasang magmura. Babala nito kung magmumura ang dating presidente, maghahain ito ng point of order sa 4 House panels at igigiit ang disturbance of proceedings. Tumatay yung abogado ni dating Pangulong Duterte sa pagdinig, sina Attorney Bello III at Attorney Panelo, mga dating cabinet members ng Duterte administration. Nauna namang isalang sa pagdinig ang ilang mga kaanak na mga biktima ng EJ case ng anti-drug war. Ngayon aga halos kauumpisa lang ng interpellation o pagtatanong ng ilang mga miyembro ng Kongreso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at nauna sa lineup ng mga Kongresistang nag-i-interpellate sa dating punong ehekutibo si Gabriela Women's Party List Representative Arlene Brosas. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Co.